Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo po'y magbasa ng salita ng Diyos. Let's open our Bible in the book of Ephesians. Ephesians chapter 3, verse 17, 18, and 19. Say amen po pag andyan na po kayo. Amen. Sige po, basahin ko po. Ephesians chapter 3, verse 17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, dakila sa lahat. Lord, muli marami pong salamat sa hapon na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat nga po muli nakatayo sa inyong likod ng pulpito. Lord, dalangin nga po namin na pagpalain nyo nga po ang hapon na ito sa pakikinig, pag-aaral, at pangangaral ng inyong salita. Kaya nga po ang siya nga manguna at maitaas. Ganoon na rin ang inyong lingkod, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdadaanan, Panginoon. Alam namin na merong challenge sa pagpapahayag ng inyong salita, but still, Panginoon, bago dumating ang mga bagay na ito, ay nauna na ang commitment namin sa inyong harapan. Kaya ang aming dalangin na ang tulong mo lang ang aming inaasahan, Panginoon, dahil gamitin mo nga lang po kami sa likod ng pulpito, Panginoon, upang maging mensahero mo lang. Takpan mo kami ng inyong banal na dugo, kaya nga kayo nga po, Panginoon, ang Panginoong Hesus ang makita sa likod ng pulpitong ito. Lord, dalangin nga po namin na maging pagpapala ang inyong lingkod sa gawain, Panginoon, kila Pastor Joseph. Gamitin mo siya ng mahusay, Panginoon. Dalangin nga po namin na ang mensahe na kanyang daladala ay maging blessing, maging pundasyon ng gawain mo, Panginoon, lalo't anniversary nila, Panginoon, sa araw na ito. Ganun na rin ang gawain mo, Panginoon, sa Mandaluyong. Pagpalain mo ang mga anak mo, makita namin ang kalooban mo, Panginoon, lalo ang pag-uusapan namin sa hapon na ito ay sa patungkol sa pag-ibig mo, Panginoon. Muli, marami pong salamat. Kayo patuloy na yung pinupurit, pinapasalamatan, patawad sa pagkukulang, pagkakasala na gawa namin sa inyong harapan. Kung meron po ay nakikitang karumihan, kasalanan, ito nga po inyong linisin, kami nga po ay maging malinis na sidlan upang ang inyong salita, Panginoon, ay makapasok sa aming buhay, Panginoon. Kaya ang lahat dalangin namin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, mari na po kayong maupo at muli marami pong salamat unang-una sa Panginoon sa pagkakataon po muli na makatayo at makapangaral ng kanyang salita at sa lingkod po ng Diyos na nagpahiram po ng likod ng pulpito. Amen? So please pray for our pastor sa kanyang pong pagpapahayag ng salita ng Panginoon sa Vine Bible Baptist Church. Amen? Sa San Jose del Monte, Bulacan, mga kapatid. Amen? So sige po, hindi na po tayo magpapakatagal. So tayo na po ay dadako sa mensahe po natin sa hapon na ito. Amen? So binasa po natin ang ating text. Nagmula po yan sa Ephesians chapter 3, verse 17 hanggang 19. So kung inyo pong makikita, sabi po sa verse 18, may be able to comprehend. So ito po yung anuhin po natin, able to comprehend with all saints what is the breadth, kung ano daw yung lapad, what is the length, and what is the depth, di ba? Yung lapad, yung haba, yung lalim, at yung height, mga kapatid, and to know the love of Christ. Amen? Alam nyo, mga kapatid, sabi nga, bago natin banggitin ang ating title sa hapon na ito, sabi nga nila, may mga pag-ibig sa mundo na may hangganan. Pag-ibig, pag hindi ka na mabait, nababawasan. Pag nagkamali ka, nagbabago. Pag hindi ka nakarapat-dapat, nawawala. Di ba? Pero ang sabi po na Ephesians, ang sabi po sa ating text, ang pag-ibig daw po ng Diyos, mga kapatid, ay merong lapad, may haba, may lalim at may taas na hindi kayang sukatin ng isip ng tao. Amen? Kahit na alam po natin, every time na meron pong dumating na mga bagay sa ating buhay, akala natin hindi na tayo mahal ng Diyos. Pero ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, di ba? May lalim, may lapad, may haba, di ba? May taas, mga kapatid, na hindi kayang sukatin ng ating isip. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, hindi natin alam kung gaano kalalim, kung gaano kataas, at hindi natin alam kung ano ang sukat. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang katotohanan, love beyond measure. Amen? Love beyond measure. Pag-ibig
na hindi kayang sukatin. Amen? Kaninong pag-ibig po yon? Sa Panginoong Jesus, sa Diyos po. Amen? So ang sabi ko nga kanina, kung usapang pag-ibig sa tao, kaya nating sukatin. Amen? Kaya natin bigyan ng timeline o bigyan ng sukat ang pag-ibig ng tao. Pero pag ang pag-uusapan po natin ay pag-ibig ng Diyos, it is love beyond measure. Amen? So point number 1 po natin, ano ang makikita po natin dito? The pursuit of His love. The pursuit of His love. Ano po ang ibig sabihin nito? Pag-ibig na naghanap sa atin. Amen? Pag-ibig na naghanap sa atin. In Romans chapter 5 verse 8, mga kapatid, makikita po natin ang sabi po ng Biblia. Ano ang sabi ng Biblia sa Romans chapter 5 verse 8? Ang sabi po rito, but God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Amen? Hindi talaga tayo ang unang naghanap sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Hindi niya hinintay na maging perfect ka, maging perfect ako, o magbago muna tayo. Hindi tayo ang naghanap sa Diyos. Diyos ang naghanap po sa atin. Amen? Letter A po natin, it is initiating love, mga kapatid, na makikita natin sa Luke chapter 19 verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save which was lost, mga kapatid. Amen? Na makikita po natin dito, ito po ay initiating. Kumbaga merong pagkusa. Pero ang tao makikita natin walang kusa. Di ba? Hindi ikaw ace ang naghanap sa Diyos. Di ba? Hindi ka kusa na nagpunta sa sanctified para magsimba. Ayan, dyan ba ang Diyos? Pupunta ako? Hindi. Diyos po mismo ang bumaba sa lupa para hanapin po ang bawat isa po sa atin. Amen? Gaya nga po ng kanya sinasabi sa kanya salita, for the Son of Man is to come to seek and to save which was lost. Amen? In 1 John chapter 4 verse 19, ito po ang katotohanan. We love Him because He first loved us. Di ba? Hindi mo naman agad minahal ang Diyos. Ngayon, mahal mo ang Diyos bilang isang anak ng Diyos kasi nga nalaman mo na siya ang unang nagmahal sa'yo. Amen? Yan po ang pag-ibig ng Diyos na makikita po natin na talagang siya po ang naghanap sa bawat isa po sa atin. Kasi kung tayo lang, ayaw naman natin sa Diyos. Di ba? Kung tayo lang, ayaw natin sa church. Di ba? Kung tayo lang, ayaw natin na soul winning, ayaw natin ng giving. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, hinanap niya po tayo. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, kaya po natin nagagawa ang mga bagay na yan. Amen? Kaya wala po tayong ipagmamalaki sa Diyos na ikaw ang unang nagmahal sa Kanya. Dahil ang sabi sa Kanyang salita, because He first loved us. Iyan po ang makikita po natin. God made the first move, mga kapatid. Di ba? Siya po ang nagbigay, siya po ang unang humakbang para hanapin ka, para ipakita ang pag-ibig na meron siya. Yun po yung pag-ibig na hindi nasusukat. Yun po yung pag-ibig na hinanap ka, mga kapatid. Siya ang unang kumilos. Hindi naman tayo. Di ba? Ayaw mo ngang tumayo sa kinahihigaan mo para magsimba. Di ba? Tamad nga tayong gumawa para sa harapan ng Panginoon. So wala po sa atin yung unang pagkilos dahil si Jesus Christ po ang unang kumilos. Amen? Yan po ang makikita po natin. Salvation begins with Him, not us, mga kapatid. Salvation, tandaan po natin yan, salvation begins with Him, not us, mga kapatid. Hindi po sa atin nagmula ang kaligtasan. Dahil hindi ikaw ang nasa langit at bumaba sa lupa. Hindi po ikaw ang binaba ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Tayo ang iniligtas ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo ang nag-initiate ng relasyon sa Diyos. Siya ang unang nagmahal. Di ba? Kung nagkaroon tayo ng relasyon sa harapan ng Panginoon, nung sumampalataya ka, nung meron nang nagpakita ng pagmamahal, sino po yon? Si Jesus Christ. Nung meron nang bumaba, nung merong nagbayad ng ating mga kasalanan, mga kapatid, yun po ang makikita po natin, hindi po tayo ang nag-initiate na, Lord, mahal kita. Di ba? Pinipilit-pilit pa nga tayo. Kahit tayo ay anak na ng Diyos, meron pa rin po tayong naririnig na rebuke mula sa lingkod ng Diyos, mula sa mga preachers. Why? Kasi nga maraming mga Kristiyano hindi pa rin maipakita ang totoong pag-ibig sa harapan ng Panginoon. Di ba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ito ini-initiate ko, mahal kita. Hindi.
Why? Because siya po ang unang nag-initiate, nagpakita ng pagmamahal po sa atin. Amen? Yun po ang makikita po natin, the pursuit of His love, mga kapatid. It is an initiating love, mga kapatid. Letter B po natin, it is unconditional love, mga kapatid. Di ba, makikita po natin yan, mga kapatid, sa Romans chapter 5, verse 8. But God commended His love toward us while we were yet, mga kapatid, kahit tayo ay mga makasalanan, minahal po tayo ng Panginoon. Wala pong kondisyon yun. Di ba? Hindi niya minahal si Daniel kasi perfect si Daniel. Minahal niya tayo while we were yet sinners. Christ died for us, mga kapatid. Di ba? Sino ba namang gustong mahalin ang isang tao na alam mong makasalanan? Di ba? Tayo nga, hindi natin kayang tanggapin ang isang tao pag nakita natin na ito ay karumal-dumal ang ginawang kasalanan. Nahihirapan tayo na tanggapin ang tao na yan. Pero ang Diyos, mga kapatid, it is unconditional love. Di ba? Kaya nga pag-ibig na hindi masukat. Kahit kumuha ka ng metro, hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Basahin po natin. Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, sa Ephesians chapter 2 verse 4 and 5. But God, who is rich, mga kapatid, who is rich in mercy. Yan po ang makikita po natin, for His great love wherewith He loved us, mga kapatid. Even when we are dead in sin, had quickened us together with Christ, by grace ye are saved, mga kapatid. Di ba, makikita po natin, mga kapatid, He loved us at our worst, mga kapatid. Kahit gaano ka pa kalulong sa kasalanan, minahal ka pa rin ng Panginoon. Kahit anumang kasalanan na meron ka, namatay pa rin si Jesus Christ para sa iyo. Ipinakita pa rin niya ang pagmamahal niya para sa atin, mga kapatid. Minahal niya tayo kahit makasalanan tayo. Minahal niya tayo kahit makasalanan ka, makasalanan ako. His love is not based on the status of our lives or performance po natin sa mundong ito. Di ba? Kahit nasabihin natin sa mata ng tao, merong mas mabait sa atin. Kahit sa harap ng mga tao, merong mas mayaman sa atin. O tayo man ay mahirap. Pero minahal po tayo ng Diyos, pantay-pantay. Di ba? Walang mas mahal ng Diyos. Lahat po tayo mahal ng Panginoon. Di ba? Hindi lang maramdaman ng iba. Why? Kasi ayaw naman nilang tanggapin si Jesus Christ. Ayaw nilang maging Diyos, ang Diyos ng Biblia. Amen? Iyan po ang makikita po natin. Hindi ito love na may kondisyon. Hindi ito nakabase sa galing, bait, o kabanalan na meron po tayo. Di ba? It is unconditional love, mga kapatid. Iyan po ang makikita po natin. Hindi po natin kayang sumbatan ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Amen? Letter C po natin, it is a seeking love, mga kapatid. It is a seeking love. Luke chapter 15 verse 4 and 7. Luke chapter 15 verse 4 and 7. Basahin po natin. Chapter 15. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, sabi po rito, in verse 4, what man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, that not leave the 99 in the wilderness, and go after that which is lost until he find it. Verse 5, and when he had found it, he laid it on his shoulders, rejoicing. Amen? And when he cometh home, he calleth together his friends and neighbors, saying unto them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. Amen? In verse 7, I say unto you, that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just person which need no repentance. Ganun ka at ganun ako kahalaga sa Panginoon. Amen? Yun po ang makikita po natin, mga kapatid, in John chapter 6 verse 44. Makikita natin itong supporting verse na to in John chapter 6 verse 44. John chapter 6 verse 44, mga kapatid. Makikita po natin dito, ano po ang sabi ng Biblia? No man can come to me except the Father which hath sent me to draw him, mga kapatid. Di ba? Makikita po natin dito, mga kapatid, ano sabi dito? And I will raise him up at the last day, mga kapatid.
Yun po ang katotohanan, like a shepherd seeking the lost sheep, mga kapatid. Alam nyo, ganun talaga ang shepherd eh. Pag meron talagang nawawala, hahanapin at hahanapin niya. Di ba? Yun po yung pagmamahal na ginawa po sa atin ni Jesus Christ, mga kapatid. Hindi siya tumigil, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya tayo natatagpuan. Di ba? Hindi naman talaga tumigil, mga kapatid, kung sino man ang nakapag-win sa atin. Hindi naman talaga sila tumigil. Di ba? Hindi naman talaga sila tumigil hanggat hindi niya tayo natatagpuan, mga kapatid. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon, nasa gawain niya tayo. Di ba? Kailangan lang talaga natin makita kung gaano tayo kamahal ng Diyos para yun ang panghawakan mo para manatili ka sa gawain ng Panginoon. Di ba? Any situation, anumang mga bagay, sitwasyon ang dumating sa ating buhay, gaano man niyang kabigat, gaano ka man yan sinaktan yung sitwasyon na yan. Pero pag nakikita mo na ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan, mahirap iwan ang gawain ng Panginoon, mga kapatid. Pero yung mga madaling iwanan ang gawain ng Panginoon, matagal na po nilang hindi nakikita ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, napakahalaga. Kaya nga yung sinasabi ng ating pastor kanina, yung emotion liability, napaka-importante po nun. Di ba? Minsan talaga mapapagod ka. Minsan talaga hihinga ka. Pero at the end of the day, isipin mo, kailangan hindi mo iwan ang gawain ng Panginoon. Di ba? Totoo po yan, mga kapatid. Alam niyo, sa mundong ito, meron talaga tayong mga pagdadaanan dahil meron tayong mga sitwasyon na, meron tayong mga desisyon na hindi maayos, maganda. Meron tayong katigasan ng ulo. Pero at the end of the day, ang makita natin, mga kapatid, pag dumating na tayo sa sitwasyon, di ba, ng kagbigatan ng ating buhay, titignan mo pa rin ang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo. Kung aalis ako, hinanap ka na ng Panginoon eh. Natagpuan ka na ng Panginoon eh. Di ba? Hahayaan, di ba tayo nahihiya? Nakakahiya yun ha. Di ba? Kaya kung naiisip mong umalis sa gawain ng Panginoon, iisipin mo yung kahihiyan pag umalis ka. Di ba? Madaling umalis, mahirap pong bumalik. Di ba? Yung emosyon, napakabilis magbago. Di ba? Pag nagdesisyon ka na umalis, di ba? Magdidesisyon ka na bumalik, ang hirap na po nun. Mga kapatid, kaya wag nating hayaan kung paano tayo hinanap ng Panginoon, manatili ka na dyan. Amen? Wag na po tayong magpumiglas pa o wag na po tayong magpahanap pa, mga kapatid. Di ba? Hindi siya tumigil hanggat hindi niya tayo natagpuan. He never stops calling us back, mga kapatid. Kahit tayo ay lumayo, siya pa rin ang lumalapit, mga kapatid. Kahit tayo ay naligaw, siya pa rin ang naghahanap. Totoo po yan. Mga kapatid, madalas lumalayo tayo sa Panginoon, pero andyan pa rin ang salita ng Panginoon. Di ba? Ipinapakita pa rin sa atin, lumalapit pa rin sa atin. Kaya pasalamat po tayo, mga kapatid, pag meron pa tayong rebuke na natatanggap, na naririnig. Pag meron pa po tayong encouragement na naririnig at natatanggap. Why? Kasi hinahanap ka pa rin ng Panginoon. Di ba? Kahit tayo ay naligaw, siya pa rin ang naghahanap, mga kapatid. Kahit madalas papunta ka na ng kanan, pero dinadala ka pa rin ng Panginoon sa tamang racetrack, mga kapatid. Di ba? Lalo sa mundong ito, napakaraming distraction ng kaaway para maligaw ka. Pero pilit pa rin tayong hinahanap ng Panginoon. Amen? Kaya nga, magpasalamat tayo, di ba ang katotohanan? Kaya nga, magpasalamat tayo dahil tayo ay hinanap ng Diyos, mga kapatid. Hindi tayo naligtas dahil hinanap natin siya. Di ba? Hindi mo nakilala ang Panginoong Hesus kasi hinanap mo siya. Di ba? Kahit nga sa shopping, hindi mo siya makikita. Kahit madalas ka doon. Di ba? Pero ang Diyos, hinanap po tayo, mga kapatid. Naligtas tayo dahil hinanap niya tayo, mga kapatid. Hindi tayo naligtas dahil hinanap natin siya. Naligtas tayo dahil hinanap niya tayo, mga kapatid. Because the Son of Son came to seek and to save which was lost, mga kapatid. Yun po ang makikita po natin, mga kapatid, the pursuit of His love, mga kapatid. Number 2 po natin, the price of His love. The price of His love, mga kapatid. Pag-ibig ng Diyos ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Pag-ibig ng Diyos ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Sa utang na meron po tayo. Kasi may utang po tayo, ano yon, yung lisensya papunta ng langit. Pero merong pag-ibig na ibinayad ng Panginoon para magkaroon po tayo ng kaligtasan.
In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang salita. Ito ay may kabayaran, mga kapatid. Yun po ang makikita po natin, ang kasalanan natin ay may presyo at ang pag-ibig niya ang nagbayad. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Meron pong ang kasalanan po natin, ang nagbayad po is ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba? For God so loved the world is referring us, mga kapatid. Yung word po yun, ikaw at ako po yun. Di ba? Yun po ang makikita natin, mga kapatid. Letter A po natin, it was a sacrificial price, mga kapatid. It was a sacrificial price. In Romans chapter 8, verse 32. Romans chapter 8, verse 32, mga kapatid. Basahin po natin. He that spared not His own Son. Di ba? God's wonderful love po ang makikita po natin dito sa verse na to, mga kapatid. He that spared not His own Son. Si Jesus Christ po yun. But delivered Him up for us all. How shall He not with Him also freely give us all things, mga kapatid? Sabi po rito, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, mga kapatid, para daw po sa atin. Di ba? In Hebrews chapter 9, verse 22, pegi natin itong supporting verse na to, Hebrews 9:22. Ito po, napakagandang verse din po na ito, Hebrews 9:22. Tingnan nyo po, basahin po natin, Hebrews 9:22. Sabi po rito, mga kapatid, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission, mga kapatid. Di ba? He gave His only begotten Son, mga kapatid. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak, si Jesus Christ, mga kapatid. Di ba? Hamakin mo yun, mga kapatid, kung ikaw ba ang tatay, kaya mong isakripisyo ang anak mo para sa sangkatauhan? Tanong natin yan sa soul winning. Ano ang sagot ng mga tao? Hindi. Di ba? Pero He spared His Son para po sa atin, mga kapatid. Di ba? Binigay niya po ang kanyang bugtong na anak para sa atin, mga kapatid. Yun po ang sakripisyo na ibinigay sa atin. Hindi lang ang ama, kung hindi ang anak na nagpakahirap sa krus, mga kapatid. Amen? Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak. True love requires sacrifice. Di ba? Sa tao nga, totoo yan eh. Di ba? Gusto mong makamit ang pag-ibig ko? Maghirap ka. Di ba? Pero ang pag-ibig ng Panginoon, hindi tayo naghirap. Sino ang naghirap? Si Jesus Christ. Amen. Amen. Di ba? That was the price of love, mga kapatid. Ang love niya sa'yo at sa akin. Di ba? Makikita mo, mga kapatid, ang tunay na pag-ibig ay may sakripisyo. Ang langit ay nagbigay ng pinakamahalaga para sa atin. Di ba? Siya po ang pinakamahalaga, mga kapatid, si Jesus Christ po. Tayo nga, hirap tayong magbigay ng mahalaga sa isang tao eh. Di ba? Pero pag sobrang mahal natin, ang dali lang. Kasi alam mo, mahal mo siya eh. Ganon tayo sa Diyos, mga kapatid. Ibinigay niya yung pinakamahalaga sino? Ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus. Di ba? Nagsakripisyo, nahirapan para po sa atin. Why? Kasi mahal niya po tayo. Amen? Yan po ang makikita po natin. It was a sacrificial price, mga kapatid. Ano pa? It was a painful price, mga kapatid. It was a painful price, mga kapatid. In 1 Peter chapter 2, verse 24, basahin po natin. In 1 Peter, kung hindi po ako nagkakamali, in 1 Peter, ko lang kung first o second, 1 Peter chapter 2, verse 24, parang hindi naman. Di ba? It was a painful price, mga kapatid. Who His own self bear. Hindi ba masakit yon, mga kapatid? Who His own self bear our sins in His own body. Saan daw? On the tree. Hindi ba masakit masabit ang katawan sa puno? Di ba? Yung matadyakan mo lang yung pinto, sobrang sakit na eh. Umiiyak ka na eh. Yung isabit ka pa kaya. Di ba? Who His own self bear our sins, His own body on the tree. That we being, para daw ano? That we being dead to sin, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Grabe na ang bigat ng verse na yun, no? Grabe yun, mga kapatid. Makikita po natin,
Dahil dun sa stripes na yon, naligtas ka. Di ba? Dahil dun sa krus na yon, sa puno na yon, naligtas ka. Di ba? Sobrang bigat nun, mga kapatid. Isaiah chapter 53 verse 5. Isaiah chapter 53 verse 5. Ito, alam natin lahat. Isaiah chapter 53 verse 5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Di ba? Grabe yun, mga kapatid. Meron yung kanta, ano ba yung kanta na yun? May kanta tong verse na to eh. Yun, di ba? Basta yung kanta na yun, pag kinakanta yun sa soul winning, ang bigat nun eh, lalo pagka binanggit na to, yung talagang dinala niya yung kasalanan na meron tayo. Di ba? Grabe yun, mga kapatid. Grabing pag-ibig yun. Di ba? Kaya nga minsan namamangha tayo sa namamangha tayo sa tao na kaya niyang ibigay ang buhay niya sa isang tao kahit hindi niya kadugo. Di ba? Naranasan niyo na ba yun, mga kapatid, yung ina-appreciate kayo? Parang ako nung elementary ako, meron akong kaibigan na pag inaaway siya, inaaway ko yung kaaway. Ang nagiging kapalit nun, pinapakain niya ako. Pero ang una nun talaga, kaibigan ko siya. Kumbaga, lalo niya lang na-appreciate yung pagkakaibigan namin nung nakita niya na handa kong awayin yung kaaway niya. Di ba? Pag sinasapak siya, sinasapak ko din yung kaaway niya. Oh, kasi parang parang bonding, yung parang hindi naman ko sinasabing bonding si Byron na. Parang ganyan na ganyan na mataba. Slim pa ako noon eh, di ba? Kaya pag inaaway siya, inaaway ko din yung kaaway niya, tapos naging magkaibigan kami, kami niyan, tatlo kami niyan. Kasama ko sa varsity sa volleyball yung setter ko. Tapos pag nag-soccer kami, soccer din siya, player kami ng soccer eh. Kasing taba nga siya ni Byron. Kaya varsity kami ng soccer. Grade 2 kami niyan. Varsity na ako niyan eh. Soccer. Di soccer kami. Kaya pag tumutumba siya, tumatawa kami. Kasi nga, di ba, pag ang mataba, pag natumba, pag gumulong, nakakatuwa yan. Di ba? Ganun siya. Oo, hanggang ngayon, pag umuwi ako, pag dinadaanan ko yun sa bahay nila, kasi along the road lang yung bahay nila, nag-uusap kami noon, kamusta ka na? Di ba? Yung nanay niya, kilala ko kasi andun kami sa bahay nila. Yun yan, mga kapatid. Yung ganung tao na na-appreciate pag kaya mong gawin ng isang bagay kahit hindi kayo magkadugo. Di ba? How much more si Jesus Christ, mga kapatid. Di ba? May kita natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa kalbaryo ng krus para po sa atin. Amen? Di ba? Ito, tignan po natin. The cross was not only symbolized sin, mga kapatid. It is symbolized din suffering. Di ba? May sugat. May sugat si Jesus Christ noon, di ba? May dugo. May kirot at may hirap. Di ba? Yun po yun, mga kapatid eh. Di ba, sabi nga natin, di ba yung cross, nagsisimbolize yan ng kasalanan. Di ba? Pero makikita natin, nakita ko dito, mga kapatid, it's not only symbolize sin, it is symbolize suffering. Saan ba nahirapan si Jesus Christ? Sa cross. Di ba? May sugat, may dugo, may hirap, may kirot. Yun po ang makita natin. Love chose the nails, mga kapatid. Ang pag-ibig, pinili niya yung pako. Di ba? Pinili po ni Jesus Christ na mapako sa krus dahil mahal ka niya, Ace. Mahal niya ako. Di ba? Kaya kung mahal natin ang Diyos, piliin mong mapako sa tema natin. Di ba? Yan yun eh. Di ba? Nakita mo na cross is not only symbolize sin, it is symbolize suffering. So pag pinako mo yung sarili mo sa crucified, meaning hindi siya madali. Pero dahil mahal mo ang Diyos kung paano niya tayong unang minahal, di ba? Gagawin natin yan. Kaya nga, not I, but Christ. Amen? Hindi aksidente ang cross, mga kapatid. Hindi rin aksidente ang crucified. Pinili niya ang sakit dahil pinili niya tayong mahalin. Amen? Hindi yan aksidente, so piliin mo yan. Why? Kasi nga pipiliin nating mahalin ang Panginoon. Di ba? Kasi siya ang unang pumili sa atin, mga kapatid. Pinili niya ang sakit dahil pinili niya tayong mahalin, mga kapatid. Kaya ang pagmamahal sa Diyos, pinipili po yan. Ang pananatili sa gawain ng Diyos, pinipili po yan. Ang pag-iwan sa gawain ng Panginoon, pinipili po yan. Hindi yung oras na umalis ka, kung hindi yung matagal na oras na wala ka na sa piling ng Diyos. Di ba? Matagal ka lang nawala
sa building, pero matagal ka nang wala sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kaya ngayon nag-backslide, sayang nag-backslide siya. Matagal na siyang backslider. Hindi porgit na sa building ka, hindi ka pa backslider. Di ba? Kaya ang pananatili sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, yan ay pinipili. Hindi lang yun yung time na meron ka ng mabigat na sitwasyon na dumating. Bago pa dumating yan, matagal ka nang wala sa gawain ng Panginoon. Kaya nung dumating yung sitwasyon na yan, yan na yung point ni Satan para pitikin yung tenga mo para umalis sa gawain ng Panginoon. Kaya nga ang pananatili at ang pag-ibig sa gawain o sa Diyos, mga kapatid, yan po ay pinipili. Why? Kasi pinili niya ang sakit dahil pinili niya tayong mahalin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Pinili po yan ni Jesus Christ. Umiyak nga siya ng dugo. Ni hindi na nga siya makatulog, nananalangin na lang siya. Why? Kasi alam niya masakit, mahirap, di ba, ang kanyang pagdadaanan, pero pinili niya yon kasi nga pinili kanyang mahalin. So piliin din po natin siyang mahalin, mga kapatid. Amen? It was a painful price, mga kapatid. Letter C po natin, it was a personal price. Galatians chapter 2, verse 20. Ano ang sabi doon? Galatians chapter 2, verse 20. Ano ang sabi doon, mga kapatid? For I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, mga kapatid. But Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Ito po yun. Who loved me and gave Himself for me, mga kapatid. Di ba? It was personal, mga kapatid. Kaya ang pag-ibig sa Panginoon, personal po yan. Hindi po yan by family, by group. Di ba? Kaya yung decision na ginawa ni Byron, yun ay pagpapakita na mahal niya na ang Panginoon. Hindi niya inintay yung mga mga kasabayan niya rito na masusunod na ba tayo sa pagpapabaptize? Hindi po, personal po yan. Di ba? Mga kapatid, makikita po natin yan, kanya-kanya po yan, personal. Di ba? Mayan po ang makikita po natin, ang Lord ang nagplano, ang anak ang nag-execute, di ba? Ang banal na espiritu ang nagtatak, mga kapatid. Yan po ang makikita po natin in John chapter 10 verse 11. The good shepherd giveth his life for the sheep, mga kapatid. Yan po ang makikita po natin dyan sa John chapter 10 verse 11. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Alam naman po natin na ang Lord Jesus Christ is good shepherd, mga kapatid. So He giveth His life for the sheep para po sa atin, mga kapatid. Jesus died for each individual, mga kapatid. Hindi lang para sa world, kung hindi para sa me. Para sa iyo at para sa akin. Di ba? Kaya nga, world is referring us. Mga kapatid, binigyan tayo ng kapangyarihan o karapatan na maging anak ng Diyos, mga kapatid, sa mga sumampalataya sa Kanya, mga kapatid. Iyan po ang makikita natin. If you were the only one, He would still die for you. Di ba? Ngayon ba, sinasabi pa rin natin yan sa soul winning, kahit ikaw lang ang makasalanan dito, bababa pa rin ang Diyos para sa'yo. Bababa pa rin ang Diyos para sa akin. Di ba? If you were the only one, He would still die for you, mga kapatid. Kahit ikaw na lang ang tao. Di ba, Chris, kahit hindi ka nagsasalita, ang Diyos bababa pa rin para sa'yo. Di ba, dahil makasalanan ka at makasalanan ako. Dahil kailangan kanyang iligtas at kailangan niya akong iligtas. Yun po ang makikita po natin, mga kapatid. Ang krus ay personal. Ang pag-ibig niya ay may pangalan. At kasama dun ang pangalan mo at pangalan ko. Kung ikaw ay nanampalataya, kung tayo ay nagrepent sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi nga, for God so loved the world, mga kapatid. Kasama na dun eh. Amen? Kasama niyang binayaran, mga kapatid. Ang tanong, tatanggapin ba natin yun? Di ba? Kung ang pag-ibig niya ay nagbayad ng ganitong halaga, hindi ba't dapat mahalin din natin siya ng buong puso? All of us, alam po natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Di ba? Pero hindi lang natin alam kung gaano natin kamahal ang Diyos. Why? Kasi kayo lang ng Diyos ang nakakaalam niyan. Kung ang pag-ibig niya ay nagbayad ng ganitong halaga, hindi ba't dapat mahalin din natin siya ng buong puso?
Karapat-dapat ba ang Diyos doon, mga kapatid? Karapat-dapat po. Malaking karapat-dapat ang Diyos sa pagmamahal natin sa Kanya. Love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might, mga kapatid. Yun yung tema natin last year eh. Di ba? Na makikita po natin, mga kapatid, ang kasalanan ay may presyo. Ang pag-ibig niya ang nagbayad. Di ba? Yun po ang makikita natin, mga kapatid. Ang presyo ng kasalanan ng tao papunta ng impyerno. Pero dahil mahal ka ng Diyos, bumaba siya para sa iyo at para sa akin. Yun ang pinagbayad, mga kapatid. Yung pag-ibig niya na yun, merong Jesus Christ na pinapako, merong dugo na na nabuhos para bayaran ang kasalanan po natin. Pero hindi po nangyari yung pagpapako at merong dugong nabuhos dahil po yun sa pag-ibig niya. Di ba? Dahil po yun, nag-start po yun dahil mahal niya po tayo, mga kapatid. Mahal ka niya at mahal niya ako, mga kapatid. Yun po ang makikita nating katotohanan doon, mga kapatid. Di ba? The pursuit of His love, the price of His love. Number 3 po natin, na makikita dito, the patience, mga kapatid. The patience of His love, mga kapatid. Pag-ibig na hindi sumusuko. In 2 Peter chapter 3 verse 9, alam po natin yan. All of us, alam po natin yan, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Kahit madalas tayo sukong-suko na. Ayaw na. But the love of God is always there for you and for me, mga kapatid. Amen? In 2 Peter chapter 3 verse 3 and 9. In 2 Peter chapter 3, basahin po natin. In 2 Peter chapter 3, the Lord, sabi po rito mga kapatid, the Lord is not lack concerning His promise, as some men count slackness, but as long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? Sabi po dyan, but that all should come to repentance. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi madaling sumuko. Hindi siya agad nagagalit. Hindi siya agad bumibitaw. Di ba? Kung ikukumpara natin yan sa pag-ibig ng tao, ang pag-ibig ng tao madaling sumuko. Pag napagod, pag nasaktan, di ba? Pag nabigo, sumusuko. Pero sabi diyan, mga kapatid, but that all should come to repentance, mga kapatid. Makikita po natin dito, the Lord is not slack concerning His promise, mga kapatid. Na makikita po natin ang kanyang pagtitiis ay bunga ng kanyang pag-ibig. Di ba? Ang tawag dito, yung slow to anger na tinatawag ng Diyos, yan po ay bunga ng pag-ibig. Di ba? Yes, ang Diyos, just siya. Andyan na makikita natin na minsan kailangan niya na tayong paluin. Minsan kailangan niya na tayong kalabitin. Kaya meron tayong mga bagay na daladala sa ating buhay. Pero makikita natin along the way ng sitwasyon na yan, napakatagal na inantay ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Di ba? Napakatagal na ipinakita ng Diyos, di ba? Ang pag-ibig niya sa atin. Ang Kanyang pagtitiis ay bunga ng Kanyang pag-ibig, mga kapatid. Di ba? Yan po ang makikita po natin. He waits for repentance, mga kapatid. Yan po ang letter A po natin. He waits for repentance. Ang sabi niya sa Ezekiel chapter 33 verse 11, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way. Di ba? And live. Di ba? Pag yung wicked daw na yan, nagbago. Di ba? Pwede siyang lumapit sa harapan ng Panginoon. In Romans chapter 2 verse 4, the goodness of God leadeth thee to repentance, mga kapatid. Ayan po ang makikita po natin, the goodness of God, mga kapatid. Alam nyo, the patience of love of God, He waits for repentance. Ang tao pa naman madalas gustong gumawa ng kasalanan. Pero ang Panginoon lagi po tayong inaantay. Para Para humingi ng tawad sa Kanya. Kaya ang mga makasalanan, mga kapatid, kaya nga hindi tayo agad pinatay ng Panginoon eh. Binigyan niya tayo ng tsansang makapakinig ng salita ng Panginoon. Pero nung nakita mo na mahal ka ng Diyos, ano ang ginawa mo? Nagrepent ka. Nanampalataya ka. Di ba yun yung pinag-aralan natin kanina eh? Di ba? Na hindi ka darating sa pagsampalataya kay Kristo pag hindi mo nakitang makasalanan ang sarili mo. Hindi mo nakita na minahal ka ng Panginoon kahit makasalanan ka. Di ba?
Kaya ka lumapit sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. God gives time to turn back to Him, mga kapatid. Bibigyan talaga tayo ng oras ng Panginoon para lumapit o bumalik sa Kanya, mga kapatid. Amen? Hindi agad hinahatulan. Binigyan muna tayo ng pagkakataon ng Diyos, mga kapatid. Ang bawat araw na tayo ay humihinga, ay patunay na siya ay naghihintay sa atin. Di ba? Mga kapatid, kaya nga pagka-backslider ka, everyday inaantay ka ng Panginoon. Pag hindi ka okay sa harapan ng Panginoon, everyday inaantay ka niya. Di ba? Binibigyan ka niya ng Panginoon. Mga kapatid, sabi nga sa Lamentations chapter 3 verse 23, sabi doon? Basahin nga natin. They are new every morning. Great is thy faithfulness, mga kapatid. Sa bawat araw na ibinibigay niya po sa atin, di ba nakikita pa rin natin yung pag-aantay o yung kadakilaan ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga ang bawat araw na tayo ay humihinga, ay patunay na siya ay naghihintay sa atin, mga kapatid. Di ba, inaantay ka ng Lord? Malayo ka na ba sa Lord? Malayo na ba ako sa Lord? Baka malayo na ako sa Lord. Di ba? Pero ang Diyos, inaantay ka pa rin. Parang yung prodigal son, yung tatay niya, ano ang ginagawa everyday? Nag-aantay. Nasaan siya? Nasa may pinto ng kanyang bahay. Nakatingin saan? Sa malayo. Why? Kasi malayo ang kanyang anak. Alam niya wala sa piling ng Diyos, mga kapatid. Alam niya wala sa kanyang piling. Wala sa kanyang tabi, kaya inaantay niya yun. Ganun po tayo sa harapan ng Panginoon. Baka malayo ka na, inaantay ka ng Panginoon. Di ba? Inaantay niya tayong bumalik, mga kapatid. He waits for repentance. Pag tayo naman humingi ng tawad sa Panginoon, papatawarin niya po tayo. Why? Because His love beyond measure, mga kapatid. Di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nasusukat, mga kapatid. He waits for repentance. He works in our growth, mga kapatid. Di ba? He works in our growth in Philippians chapter 1 verse 6, mga kapatid. In Philippians chapter 1 verse 6. Basahin po natin. Jeff, Philippians chapter 1 verse 6. 1:6, sabi po rito, being confident of this very thing, di ba? That He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ, mga kapatid. Amen? Yun po ang ginagawa ni Jesus Christ, mga kapatid, sa atin. He prepare us, mga kapatid. Pinapalago niya tayo, pinapalakas niya po tayo, mga kapatid. Di ba, minsan tayo lang talaga ang pumipigil o umaayaw sa paglago na binibigay sa atin ni Jesus Christ. Di ba, kahit yung mga sitwasyon na meron tayo, that is part of your growth, mga kapatid. Yan ay part ng pagpapatibay niya sa'yo. Di ba, yan ay part na itinatama ka ng Panginoon. Alam mo, kaya ka nandiyan sa sitwasyon na yan, kasi nagkamali ka sa ganito. Pero nung nakita mo, ay mali pala. So, kasama yan. Yung pagdapa, kasama yan. Hayaan mo. Di ba? Hayaan mo siyang madapa. Para matuto siyang tumayo sa kanyang sa kanyang kamay, sa kanyang paantagal kasilan Ganun kasilan Mali pala no? Makikita po natin, mga kapatid. Di ba? Makikita po natin dito, di ba? Kaya in Lamentations 3:22 and verse 23, it is of the Lord mercies that were not consumed. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Spiritual maturity takes time, mga kapatid. Hindi ito overnight. Hindi tayo overnight nagbabago. Di ba? Hindi po yan overnight, matured ka agad. Di ba? Ang bata ba overnight, 2 years old agad? Hindi naman Di ba? It takes time. Mga kapatid, hindi po yan minamadali, mga kapatid. He does not give up on unfinished people, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa paghubog sa atin. Totoo po yan. Di ba? Kaya nga ang maturity, wala yan sa edad Di ba? Nandun yan kung paano ka nagpapahubog sa harapan ng Panginoon. Pero kung matanda ka na, hindi ka naman nagpapahubog, wala pa rin ang spiritual maturity. Di ba? Hindi pa rin siya nangyayari, mga kapatid. Amen? He works in our growth, mga kapatid. He waits for repentance. He works in our growth
Letter C po natin, He withholds judgment, mga kapatid. And therefore, will the Lord wait that He may be gracious unto you, mga kapatid. In Isaiah 30, verse 18. Isaiah 30, verse 18, may kita po natin yan, mga kapatid. Isaiah. And therefore, will the Lord wait that He may be gracious unto you, and therefore will be exalted that He may have mercy upon you. But the Lord is a God of judgment. Blessed are all that wait for Him. Di ba alam naman po natin yan, mga kapatid? Pero makikita po natin in James chapter 5 verse 11. Ito po yan, mga kapatid. James chapter 5 verse 11. Ang sabi po doon, the Lord is very pitiful and of tender mercy, mga kapatid. Yan po ang sabi po dyan. No? Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job and have seen the end of the Lord. That the Lord is, ano daw po siya, very pitiful and tender of mercy, mga kapatid. Di ba? May kita po natin, justice is deserved, but mercy is extended, mga kapatid. Madalas, deserve na natin ang judgment but the mercy of God is extended. Why? Because the love of God beyond measure, mga kapatid. Di ba? Madalas, naaasar na nga tayo sa sarili natin. Ang tanga mo, sinasabi na natin yon, ang bobo mo, paulit-ulit ka. Di ba? Pero makikita natin ang awa ng Panginoon andyan lagi. Amen? Yan po ang makita natin, mga kapatid. Karapat dapat ang parusa, pero awa ang ibinigay. Grabe, no? Karapat dapat ang parusa, pero awa ang ibinigay. Ano yung awa? Pag-ibig ng Panginoon. Amen? His patience gives opportunity for salvation, mga kapatid. Di ba? May mga bisita tayo na talagang ipinapanalangin, Lord, wag mo munang kunin to. Kahit tayo dati. Ayaw talaga natin Di ba? Pero tignan mo naman ang pasensya ng Panginoon. Ngayon, nandiyan ka na, nakaupo, ligtas ka na. Di ba? Yun ang makita po natin, mga kapatid. His patience give opportunity, mga kapatid. Sabi nga ni Abraham, di ba? Lord, kung may 50 ligtas, susunugin mo ba yung lugar na yan? Hindi, para sa isang ligtas. Kung may 30 ligtas, susunugin mo ba? Hindi. Kung may 10 ligtas, kung may isang ligtas, hindi. Grabe ang Lord, no? Grabe ang Lord. Kaya meron pa tayong pagkakataon para itama ang ating puso, ang ating buhay sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi meron pa siyang pag-ibig, mga kapatid, na nag-aantay para po sa atin. Amen? Makita po natin yan. Kung agad tayong hinatulan, wala tayong pag-asa. Wala tayong salvation. Pero dahil siya ay matiisin, may pagkakataon tayong maligtas, mga kapatid. Di ba? Kaya nga kung hindi nakinig silat, di ba? Sa angel of the Lord, wala. Nasilat. Nasilat. Di ba? Silat. Nasilat talaga kung hindi siya nakinig sa Panginoon. Kaya makinig po tayo. Amen? Katotohanan na makikita natin, kung ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin, huwag din tayong sumuko sa Kanya. Amen? Baka meron ng pasuko rito. Di ba? Baka ako pasuko na sa Panginoon. Pero tignan natin ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Di ba? Tignan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig niya ay matyaga. Ang pag-ibig niya ay naghihintay. Ang pag-ibig niya ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, mga kapatid. Di ba? Because the love of God beyond measure, mga kapatid. Amen? Ano yung una po natin? Makikita po natin the pursuit of His love, the price of His love, mga kapatid. Number 3 po natin, the patience of His love. And last, number 4 po natin, the power of His love. Pag-ibig na nagbabago ng buhay. Di ba? Pag-ibig na nagbabago ng buhay. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi po ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nagpapatawad. Ito ay nagpapabago. Di ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang nagpapatawad. Ito ay nagpapabago. Hindi lang inaayos ang labas, kundi binabago ang loob, mga kapatid. Di ba? Kaya nga sabi, pagkaligtas ka na,
you and I are new creature. Nagbabago ang panlabas, nagbabarong ka na, dati nakasando ka lang, di ba? Nag-i-slacks ka na, dati nakashort ka lang, pero mas lalong binabago ng Lord ang loob. Dati palamura ka, ngayon palamahal ka na, di ba? Yun yung mga kapatid eh. Dati may bisyo ka, pero ngayon wala na. Dati hindi ka nagsisimba, pero ngayon nagsisimba ka na. Why? Kasi ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang panlabas ang binabago, kundi kahit ang panloob, binabago ng Diyos, mga kapatid. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang nagpapatawad. Ito ay nagpapabago. Hindi lang inaayos ang labas, binabago din ang loob. Kaya nga sabi, di ba, sa Bible, tawag dito, yung nalalaman mo daw sa bunga. Di ba, nalalaman mo daw ang isang tao dahil sa bunga o sa ginagawa niya. Di ba? Yun po yun, mga kapatid, may kita po natin na the power of His love, letter A po natin, power to transform, mga kapatid. In Romans chapter 12, verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, mga kapatid. Diba, in Ezekiel chapter 36, verse 26, sabi po doon, a new heart also will I give you, and a new spirit will put within you, mga kapatid. Old habits can be broken, mga kapatid. Dating pagkatao ay napapalitan dapat, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Why? Because ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, yan po ay makapangyarihan. Kayang baguhin ang isang tao. Kaya nga sabi, ang makakapagbago lang daw sa tao, hindi tao. Sino? Ang Diyos. Ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Broken lives can be restored, mga kapatid. Ang hindi kayang baguhin ng tao ay kayang baguhin ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga ang isang tao, sabi ko nga kanina, hindi kayang baguhin ng kapwa-tao. Yan ay kayang baguhin lang ng nagkatawang tao. Sino? Si Jesus Christ. Di ba? Ang pag-ibig lang ng Diyos ang makakapagbago sa isang tao. Why? Kasi makasalanan din ako eh. Hindi kita kayang baguhin. Why? Kasi kung titignan mo ko, baka mas makasalanan pa ako sa'yo. Pero ang pinag-uusapan po natin, hindi yung kasalanan natin. Di ba? Kung hindi yung pag-ibig ng Diyos na kaya tayong baguhin. Yun po yun, mga kapatid, na mayroon pong kapangyarihan ang pag-ibig ng Diyos. That's power to transform, mga kapatid. Kaya nga ang sabi niya, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kailangan meron na tayong pagbabago ng isip, mga kapatid. Pag sinasabi mo, natanggap mo ang pagmamahal ng Panginoon, kailangan merong transformation na tinatawag. Kailangan merong pagbabago na tinatawag, mga kapatid. Hindi mo pwedeng sabihin na binago ako ng Panginoon pero wala namang nagbabago. Di ba? Hindi po pwede yun. Kailangan merong pagbabago na makita sa atin. Kaya nga napakahalaga ng isang testimony ng isang tao. Kaya nga napakahalaga ng isang tao na kahit na anong kabigatan ng kanyang pinagdadaanan, nakikita pa rin na nagpapatuloy sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi you are encouragement sa iba, mga kapatid. Di ba? Natitignan nila, ito lang problema ko, pero siya, ito problema niya, nagpapatuloy pa rin siya. Di ba? Kaya nga madalas nagiging katisuran din yung iba sa atin. Yan lang, hindi ka na nagpapatuloy. Yan lang, tinumba ka ng problema na yan. Di ba? Kaya nga makita natin, mga kapatid, na kung talagang meron tayong pag-ibig ng Panginoon, yan ay nakikita sa atin na meron niyang kapangyarihan na magpapabago sa'yo. Na magpapabago sa akin, mga kapatid. Amen? Yan po ang makita po natin, mga kapatid, na inayos po tayo ng Diyos, hindi lang po sa panlabas, kung hindi sa panloob, mga kapatid. Yung pag-ibig ng Panginoon ay hindi lang po dapat makita, di ba, sa atin, kung hindi maibahagi din naman natin sa iba, mga kapatid. That is power to transform, mga kapatid. Letter B po natin, it's power to forgive. In 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins, mga kapatid. Amen? Yan po ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga pag sinabi natin, Lord, kung talagang taos puso, Lord, patawad sa mga nagawa kong kasalanan. Di ba? Kaya nga yung mga sineshare natin pag talagang nagrepent sila sa harapan ng Panginoon, talagang papatawarin sila ng Diyos. Parang sa atin din, mga anak niya. Kung talagang
mahal mo ang Panginoon, handa kang lumapit sa Kanya every time na ikaw ay nagkakasala sa Kanyang harapan. Huwag ka nang maging ma-pride sa harapan ng Panginoon. Di ba? Ikaw na nga nagkasala, ma-pride pa tayo minsan. Ma-pride pa tayo madalas. Di ba? Dapat hindi po ganon, mga kapatid. Hindi po ganon, mga kapatid. In Romans chapter 8, verse 9, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, mga kapatid. Yan po ang makikita natin dyan, mga kapatid. Yung daw mga taong nagrepent o humingi na ng tawad sa harapan ng Panginoon o yung mga naging anak ng Diyos, mga kapatid, makikita natin dyan, no condemnation to them which are in Christ, mga kapatid. Sino ba yung na kay Kristo na? Yung mga ligtas. Sino yung mga wala kay Kristo? Yun yung may mga hatol na sinasabi sa Biblia. Di ba? Kaya nga kung mayroon pang hindi ligtas ito, gusto mong maalis sa hatol, di ba? Yung tinuro kanina umaga, mag-repent ka. Humingi ka ng tawad sa harapan ng Panginoon. If we confess our sins, mga kapatid, He is faithful and just to forgive our sins, mga kapatid. Di ba? Parehas po ito, mga benefit po ito sa saved at sa unsaved, mga kapatid. Pag unsaved ka, kailangan mong humingi ng tawad sa Panginoon. Kailangan mong makita na ikaw ay makasalanan. Di ba? At isasampalataya ka sa harapan ng Panginoon na siya lang ang tanging tagapagligtas. Pero pag ikaw ang saved at nakikita mo na talagang namumuhay ka sa kasalanan, ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Why? He is power to forgive. Ang pag-ibig ng Panginoon is merong kapangyarihan na kaya Kanyang patawarin. Huwag ka lang magiging mayabang. Because God rejected the proud naman. Di ba? God rejected the proud naman. Ang kasalanan ay pinapatawad ng Diyos. Shame is replaced with grace, mga kapatid. Hindi lang tinatakpan ang kasalanan. Tandaan niyo po ito. Hindi lang tinatakpan ang kasalanan. Ito ay nililinis. Pagka madalas ang tao, di ba? Tinatakpan lang natin ang ating kasalanan. Yun yung sinasabi ng ating pastor na repainting. Repaint, not to repent. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, when you repent to God, hindi lang yan matatakpan. Yan ay nililinis ng Diyos. Kaya nga sabi, di ba? Para daw siyang snow, white like a snow, mga kapatid. Yun daw ang itsura natin sa harapan ng Diyos. Why? Kasi ganun kalinis si Jesus Christ. Ang nakikita na ng Ama sino? Si Jesus Christ. Pag ligtas ka ang nakikita ng Ama sino? Si Jesus Christ, walang bahid ng kasalanan. He is perfect. Nagawa niya ang 10 utos, mga kapatid. Di ba? Siya ang nagiging mediator natin. Pag nagkasala ka, pag humingi ka ng tawad sa Diyos, sino ang nakikita niya? Si Jesus Christ. Power to forgive, mga kapatid. Yun po yan, mga kapatid. Hindi lang niya tinatakpan. Ito ay nililinis niya, mga kapatid. Amen? Power to transform, power to forgive, and power to sustain, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi po yan nawawala. Sabi sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave thee, nor forsake thee. Di ba, madalas, kala natin, iniwan na tayo ng Diyos. Kala natin, mag-isa na lang tayo. Di ba? Kaya nga dumarating tayo sa sitwasyon na humihinga tayo. Di ba? Talagang kumukuha tayo ng hangin. Di ba? Pero lagi lang natin iisipin, the Lord God is always there for you and for me, mga kapatid. He will never leave thee and forsake thee, mga kapatid. Di ba? His love keeps us strong in trials. Yun lang ang lagi niyong iisipin, mga kapatid. Di ba? Pag nasa sitwasyon kayo, pag nasa trials po kayo, always think that God's love you, mga kapatid. Lagi mong iisipin, mahal ka at mahal ako ng Panginoon. Di ba? Mahal ka at kailangan din talaga ng tao na meron kang pangako sa Panginoon. Napaka-importante po niyan. Kasi hindi natin alam kung kailan darating yung trial sa ating buhay. Di ba? Hindi natin alam kung kailan sisipa ang kaaway. Kaya kailangan, mga kapatid, maisip natin lagi that the love of God, that the power of love, mga kapatid, it is power to sustain. Love keeps us strong in trials. Hindi tayo iniiwan sa gitna ng problema. It strengthens faith in difficult season, mga kapatid. It strengthens faith in difficult season.
Ang pag-ibig niya ay hindi lang para sa simula. Ito ay sapat hanggang wakas, mga kapatid. Di ba? Nawawag nating maisip na parang ang pag-ibig ng Diyos hanggang simula lang. No. Hindi po nagbabago ang Diyos. Ikaw at ako ang nagbabago sa harapan ng Panginoon. Di ba? Kaya ang pag-ibig niya ay hindi lang para sa simula. Ito ay sapat hanggang wakas. Katotohanan, kung ang pag-ibig niya ay may kapangyarihang magbago ng buhay, hayaan nating baguhin niya tayo. Di ba? Kung ang pag-ibig niya ay may kapangyarihang magbago ng buhay, hayaan nating baguhin niya tayo. Hindi ka man perfect ngayon, pero sa pag-ibig niya, maaari kang maging bago. Amen? Hindi ka man perfect ngayon, pero sa pag-ibig niya, maaari kang maging bago. Amen? Ang pag-ibig niya ay, makikita po natin dito mga kapatid, hindi man tayo, hindi man tayo perfect ngayon, pero sa pag-ibig niya, maaari kang maging bago. Kasi na-transform ka eh. Alam niyo, masarap maramdaman ng pag-ibig ng Panginoon, marerefresh ka. Di ba? Marerefresh ka, magre-reflect yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa'yo. Di ba? Kasi ang Panginoon naman, mga kapatid, lagi niyong tatandaan, hindi naman agad correction eh. Di ba? Naranasan niyo na ba yun? Parang ganito lang yan. Halimbawa, ang magulang nasa mall, tapos nawala ang kanyang anak. Siyempre, mag-aalala siya, ang bata iiyak. Di ba? Pag natagpuan ba ng nanay ang magulang, galit ba agad? Correction ba agad? Ano ang unang ginagawa ng nanay? Compassionate. Niyayakap niya ang anak niya. Kinakamusta niya ang anak niya. Di ba? Hindi naman agad correction eh. Alam niyo, ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kahit gaano pa katigas madalas ang ulo ng tao, ang correction sumusunod lang yan. Ang una nating nakikita, the compassionate of God, mga kapatid. Yung pag-ibig niya. Di ba? Ganun naman yan, mga kapatid eh. Kaya nga sabi ko nung ginagawa ko tong message na to, hindi dahil din siguro meron kaming pero ang nakita ko lang talaga is yung pag-ibig ng Panginoon. Di ba? May mga sitwasyon man na nararanasan tayo, but still at the end of the day, ang makikita pa rin natin, the love of God. Beyond measure. Hindi pa rin masusukat ng sitwasyon na ito ang pag-ibig ng Diyos sa akin, sa amin, o sa atin. Di ba? Yun pa rin ang makikita natin, mga kapatid, na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Hindi natin siya masusukat sa sitwasyon kung asan man tayo. Di ba? Nung nangyari ba yung sitwasyon na ito, di ba? Kaya nga sabi ng ating pastor di ba? Preach. Before dumating yung sitwasyon na yan, sinabi ko na you preach. So you preach. Di ba? Ganun naman talaga yun eh. Amen? So hindi magiging hadlang yung nangyayari. Di ba? Sa pangako mo sa Panginoon. Sa commitment mo sa Panginoon. Why? Because the love of God ay hindi naman siya nagbabago. Di ba? Never siyang nagbago. Tayo lang ang nagbago. Di ba? Binago tayo it's either binago ka ng sitwasyon o nagpabago ka sa sitwasyon. But God's still the same. Forever. Di ba? Yesterday, today, and forever, mga kapatid. Yun po yun, mga kapatid. Yun po ang makita po natin, mga kapatid. Di ba? Love beyond measure. The pursuit of His love, the price of His love, di ba? The patience of His love, and the power of His love, mga kapatid. Kaya nga makikita natin, mga kapatid, sa ating conclusion, mga kapatid, ang pag-ibig niya ay naghahanap, which is the pursuit. Ang pag-ibig niya ay nagbabayad, which is the price. Ang pag-ibig niya ay naghihintay, which is the patience. Ang pag-ibig niya ay nagbabago, which is the power. Tanong, tatanggapin mo ba ang pag-ibig na naghanap sa'yo? Pahahalagan mo ba ang pag-ibig na nagbayad para sa'yo? Babalik ka ba sa pag-ibig na naghihintay sa'yo? Hahayaan mo ba ang pag-ibig na magbago sa'yo? Di ba? Kaya nga sabi sa Ephesians ang pag-ibig ni Kristo ay mas malawak, mas malalim, at mas mataas kaysa kaya
nating sukatin. Ito ay love beyond measure. Tayo po'y manalangin na manaming Diyos, dakila sa lahat. Lord, salamat nga po. Una sa pag-ibig mo. Salamat na kami ay minahal mo, Panginoon. Salamat sa mensahe mo, Panginoon. Tunay nga po na napakabuti mo sa aming buhay. Kayo po ang patuloy na pinupuri at ingatan niyo nga po kami sa gabing ito at sa aming pag-uwi. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.